Hello everyone. Our topic for today is about local and global communication in multicultural settings. Culture. It's a complex world which includes knowledge, belief, arts, morals, law, costumes, and habits, and any capabilities acquired by man as member of society. The word is multicultural and societies in most countries are multicultural. We all need to learn about people whose religious, skin color, historical, and cultures are completely different from ours. So, marami tayong pagkakaiba ng mga cultures and magkakaiba din tayo ng skin tones. May morena, may chinita, and magkakaiba din tayo ng mga religious. Like, may born again, may Catholic, and may INC. And dahil magkakaiba ang kanilang religions, magkakaiba din ang kanilang paniniwala, like beliefs and cultures. So, what is the difference of multicultural versus multicultural society versus multiculturalism? Cultural or ethnic groups within a society. Ang example dito is yung sa may classroom na 'di ba magkakaiba din tayo ng culture, ng religion, and different tayo ng sometimes sa different din tayo sa language. May Ilocano, may Tagalog, may Cebuano, na tayo ang bumubuo ng isang group sa ating lipunan. Multicultural society. A society where people with different nationalities, languages, religions, and ethnicities live together. For example, this is ito yung mga taong galing tiga ibang bansa like USA, they are Americans na lumipat dito sa Pilipinas para mamiling manirahan. They are different to us because we are Filipino. Tagalog tayo, sila Ingles. But napili nilang manirahan dito sa Pilipinas. And multiculturalism, the view, the view that cultures, race, and ethnicities, particularly the view that cultures, race, and ethnicities, particularly those of minority groups, deserve special acknowledgement of their difference within a dominant political culture. Ito yung mga dahil nga nagkakaroon tayo ng iba't ibang paniniwala, like for example, ito yung mga sa political, like sa mga botohan. So, bakit pa natin 'to binoboto? Like, binoboto natin 'to dahil para umayos ang Pilipinas. So, bakit natin 'to binoboto? Binoboto natin 'to dahil ito yung mas kilala natin na marami ng naitulong, like that. Kung ano yung nakikita natin sa kanila, yung nabe-view. Importance of cross-cultural communication. Business opportunities, job opportunities, sharing of views and ideas, and understanding of diverse market. Dahil sa marami tayong natututunan at nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga iba-ibang cultures, is nabibigyan din tayo ng ibang opportunities, like business opportunities, yung mga nabibigyan tayo ng mga trabaho, and nagkakaroon tayo ng kaalaman mula sa like sharing of views and ideas. Types of communication. Local and global communication in multicultural settings. Local communication is being able to communicate verbal and non-verbal with the member of your local area or community.
Ito yung mga for example is yung mga taong kapitbahay natin. Like, is magkakaiba-iba din tayo ng culture, iba-iba din tayo ng mga lugar na pinagkalakihan. Like, san is yung mga kapitbahay natin na nakakausap natin and mga mga taong nakakasalamuha natin dito sa school, sa bahay, sa mga sa mga place na pinupuntahan natin. For example, dito yung mga kapitbahay natin na kahit magkakaiba tayo ng culture and magkakaiba din tayo ng language is nagkakaroon tayo ng awareness dahil sa kanila. The example of local communication. This picture shows local communication because the teacher and students are interacting face to face in the same place, discussing and learning together directly. Like, kung nagkakaroon tayo ng kaalaman sa mga bagay-bagay dahil sa mga tinuturo ng mga teachers natin. Like dito, makikita natin sa pictures na magkakaiba-iba sila ng skin tone and puwede pa rin natin 'tong i-share sa iba. Like, nagkakaroon tayo ng awareness sa mga taong nakakasalamuha natin. And what is awareness? What is cultural awareness? Cultural awareness is making proper responses to behaviors and norms exhibited by people from outside of one's own culture. It is the foundation of communication and it involves the ability of standing back from ourselves and becoming aware of our cultural values, beliefs, and perceptions. Kung ang cultural awareness is kakaroon tayo ng awareness sa mga taong nakakasalamuha natin. Like kahit hindi tayo magkakaparehas ng culture, is kapag alam natin yung culture nila is nagiging marespeto tayo sa kanila. Like naiintindihan natin yung mga pinaggagawa nila kahit hindi ito yung culture natin. Like for example is sa Muslim, hindi sila kumakain ng baboy, but sa atin is puwede. But if we know kung ano ang dahilan kung bakit hindi sila puwede, nagkakaroon tayo ng respeto sa kanila and nirerespeto lang natin ang kanilang paniniwala. Cultural sensitivity awareness. Kung nagkakaroon tayo ng respeto sa mga culture nila, is nagiging sensitivity din tayo. Like nagiging aware din tayo sa mga emotions natin. Like sa mga nakakasalamuha natin. Like sa tone ng mga pananalita natin. We don't have cultural sensitivity awareness. We misinterpret and misunderstand other people's different needs. A misinterpretation comes when we lack awareness of our own behavioral rules and project them on others. Becoming aware of our cultural dynamics is difficult task because culture is not conscious to us. Global communication. Communicating with people across the globe, exchanging of knowledge, ideas, and information, and interaction of individual across the borders instead of limited or local area. And ito yung example. Yan. Yung Omegle yung Omegle talagang usong-uso yan nun, 'di ba? Hanggang naman ngayon. Diyan tayo nakakakilala ng mga taong bago nating diyan tayo
Diyan tayo nagkakaroon ng mga bagong kakilala. And diyan din tayo nakakapag-entertain ng ibang tao. Like kahit hindi natin sila na-meet before, dito sa Omegle is nakakausap natin at nakikilala natin sila. And thank you.